rin ng mag-breakthrough sa Martial Master. Ang 5-element spiritual energy ay ganap nang nanatili sa gang meridians. Nagsimula ng magsama. Ang pagsasama ng 5-element spiritual energy ng 3 realms divine gang. Kahit ako, sa mga araw na kasama ko si Patriarch Tong Tian, ay hindi pa nakakita nito. Biglang may naramdaman si Yeming, sa sandaling iyon. Gumalaw ang divine gang. Hinigop ang lahat ng 5-element spiritual energy. Hindi tama. Hindi ang 5-element spiritual energy ang sama-sama sa 3 realms, kundi ang 3 realms divine gang ang lumalamon sa 5-element spiritual energy. Ang sakit, sa loob ng katawan, tila nagaganap ang isang labanan sa pagitan ng divine gang at ng spiritual energy. Ngunit ang 5-element spiritual energy ay malinaw na nasa dehado. Bakit ganito? Ang spiritual energy ay isang mas mataas na antas ng lakas na nabuo matapos magbago ang gang chi. Bakit ang mas mataas na antas na spiritual energy ay nilalamon ng gang chi? Hindi kaya, ang antas ng 3 realms divine gang ay mas mataas pa kaysa sa 5-element spiritual energy. Sagot ni Beiming, malamang ganoon nga. Master, nararamdaman mo ba ang paglakas ng iyong katawan ng husto? Lumalakas nga, at doble pa. Kung gayon, maganda. Master, ipagpatuloy mo lang ang paghigop ng spiritual energy. At magbe-breakthrough ka na sa Martial Master. Ha ha ha. Ang gang chi na lumalaban sa spiritual energy. Tunay ngang interesante. Kung gayon, hahayaan kitang kumain hanggang mabusog. Binksag ni Yeming ang 5-element spirit stones. Isang malaking halaga ng spiritual energy ang pumasok sa kanyang katawan. Lumipas ang oras. Ang mga spirit stones ay naging mga ordinaryong bato na lamang. Dahan-daang naramdaman ni Yeming. Matagumpay na nakapag-breakthrough. 8th grade Martial Master. Master, ano ang pakiramdam mo? Lakas, talino, bilis ng reaksyon, at iba pa, lahat ng aspeto ng katawan ay tumaas ng malaki. Ang lakas ng gang chi ay tumaas din ng 5 beses. Ngayon, kung isang ordinaryong Martial Master ang tatayo sa harap ko, natatakot akong ituring ko siyang parang langgam. Kahit isang Grand Martial Master, madali kong matatalo. Kahit makaharap ko pa ang isang martial ancestor. Sa sitwasyong ginamit ko ang lahat ng lakas at array formation. Kaya kung makipaglaban, kahit papatayin siya. At saka, may natuklasan pa akong isang interesanteng bagay. Beiming, tingnan mo. Ang 3 realms divine gang na aking pinagsama-sama ngayon sa aking kamay, basta't gusto ko. Kaya kung gawing 5-element spiritual energy ang gang chi sa isang iglap, kahit gusto kong gamitin ang lightning attribute martial technique ng Long family. Kaya ko pa ring gawin itong lightning gang chi. Ang ginawa ni Master ay hindi kung anong lightning gang chi, kundi heavenly thunder divine gang. Ito ay isang ganap na naiibang uri ng divine gang. Hindi ko inaasahan. Ang 3 realms divine gang ay hindi lamang kayang magsama, kundi kaya ring magbago ng 5-element spiritual energy. Kaya rin itong magbago at maging Heavenly Thunder Divine Gang. Natatakot akong hindi lamang ito ordinaryong Divine Gang. Sa madaling salita, pagkatapos maging Martial Master, ang katangian ng martial artist ay magiging tiyak na. At magkakaroon ng mga kalakasan at kahinaan batay sa iba't ibang katangian. Ang lakas ng 5-element spiritual energy ay ang pagiging malakas ng Martial Master sa 5-element spirit root. Hindi limitado ng katangian, walang kahinaan. Bagamat ang mga katangian ng mundong ito ay hindi lamang nahahati sa 5 elemento, kundi marami pa, tulad ng kidlat, at iba pa, lahat ay nagmula sa pagbabago ng 5 elemento. Mas malayo pa, may mga umiiral na lampas pa sa 5 elemento, tulad ng yin-yang, primordial chaos, at iba pa, kung ang 3 realms divine gang ay talagang kayang magbago ng walang hanggan. Kung gayon, sa usapin ng katangian, sa libu-libong mundo, walang lakas na hindi kayang maunawaan at kontrolin ni Master. Kasabay nito, wala ring anumang lakas ng katangian ang makakapigil kay Master. Noong una, napakarami kong ginastos para makuha ka, mukhang sulit pa rin pala. Nagsaklu siya ng ganito katagal, halos walang laman na ang tiyan. Hanapin ko si Long Xiaoyun. Sabay kaming kumain. Ituring na lang naganti sa kanyang paglibre sa akin dati. Ngunit, kahit ano paman, sa alaala ni Long Xiaobay, ang taong iyon ay talagang isang tagasunod. Kakaiba, ilang araw nang hindi ako ginugulo. Sa sandaling iyon, biglang may kung anong lumitaw.
Isang palaso ang tumutok kay Yeming. Gamit ang dalawang daliri, sinalo niya ito. Pinagmasdan niya ito sandali, biglang may napagtanto. Sina Long Xiaoyun at Yin Xiaoyu ay nasa aming mga kamay. Kung ayaw mong mamatay sila, pumunta ka agad sa Tea Valley. Huwag mong sasabihin ito kan inuman. Bawat kilos mo ay nasa aming paningin. Ang dulo ng palaso ay may lason. Mukhang gusto akong itulak ng kalaban sa kamatayan. Kung mapapatay ako ng direkta, mas mabuti. Kung hindi mapatay, magdudulot ito ng hinala. Pipilitin akong pumunta agad para iligtas sila. Ang kalaban ay nasa dilim. Tayo ay nasa liwanag. Mapanganib ang paglalakbay na ito. Payo ni Beiming, iminumungkahi ni Beiming na huwag pumunta. At saka, ang pinapahalagahan ni na Long Xiaoyun at Yin Xiaoyu ay si Long Xiaobai. Hindi si Master. Dalawang tagalabas lamang sila. Hindi karapat-dapat na isugal ni Master ang buhay. Ang tunay na Long Xiaobai ay matagal nang pinatay nila. Kung hindi ako ang pumalit sa kanya, hindi nila sila kukunin para pagbantaan ako. Ang bagay na ito, sa huli, ay dahil din sa akin. At saka, kung hawak ng kalaban ang bawat kilos ko, nakatutok sa akin ng ganito, malamang ay may kaugnayan ito sa puwersa sa likod ng tunay na ama ni Long Xiaobai. Kahit para sa misyon, hindi ako pwedeng walang gawin. Mas mabuting puntahan at iligtas sila. Makalipas ang ilang sandali, sa Northwest Fuang Country, Tea Valley. Huwag na kayong magtago pa. Lumabas na kayo. Agad na lumitaw ang mga anino. Sa isang iglap, napalibutan na si Yeming ng grupo ng mga taong nakaitim. Gaya ng inaasahan, tulad ng naramdaman ni Beiming. Ang mga taong ito ay karamihan nasa Martial Master at Grand Martial Master realm. Ang kakaiba ay, bakit paulit-ulit akong gustong patayin ng kalaban? Bakit hindi sila magpadala ng ilang assassin na may mas mataas na cultivation? Nasaan ang mga tao? Haha, ang iyong munting kasintahan, narito silang lahat. Ang dalawang babae ay kontrolado nila. Tiningnan ni Yeming sina Xiaoyun at Xiaoyu na walang malay. Agad siyang kumilos. Hinawakan niya ang kanilang mga mukha. Ang dalawang lalaki ay mabilis na nasa kanyang mga kamay. Kung gayon, maaari na kayong mamatay. Sunod-sunod na malalakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang kidlat ang bumagsak. Mabilis na inasikaso ni Yeming ang dalawang kumokontrol sa dalawang babae. Ang bilis, ni hindi ko man lang nakita ng malinaw kung ano ang nangyari. Patay ka na. Hindi ko inaasahan, sa isang iglap lang. Nakapatay na ng dalawang level 3 Martial Masters. Ang taong ito, talaga bang 8th grade Martial Master lang? Nang ahas kayong kumilos laban sa mga tao ng Golden Aristocratic Family. Naisip niyo na ba ang kahihinatnan? Huwag nang maraming salita pa sa kanya. Patayin siya. Noon lamang sumugod ang iba. Ang pagliligtas sa mga tao ang pangunahin ngayon. Wala akong oras para makipag-away sa inyo. Mabilis na lumipad palayo si Yeming. Lintek, nakatakas na naman siya. Ang bilis ng taong ito. Hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataong kumilos. Malinaw na 8th grade Martial Master lang. Bakit ganito kalakas? Ha, hindi ka makakatakas. Naghanda na ako ng kasunod na hakbang. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Lumipat ang eksena sa ibang lugar. Narito na tayo. Xiaobai. Huhuho. Xiaobai. Sa wakas, dumating ka rin para iligtas kami. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Huwag kang matakot. Ligtas na tayo. Paano ba kayo nahuli? Nagulat si Yeming. May naramdamang kakaiba. Ang kanyang kamay, dahan-daang nangingitim. Ano ito? Mabilis niyang itinulak si Xiaoyun palayo. Ahas. Ang buong katawan niya ngayon ay dahan-daang nangingitim. Xiaobai. Ang sakit. Ang sakit. Patayin mo na ako. Bilisan mo. Patayin mo na ako. Bilisan mo. Inumin mo ang antidote pill. Xiaobai. Hindi pa man niya naabot ang kamay ni Yeming. Naglabas na ng itim na usok ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang braso ni Xiaoyun ay dahan-daang natuyo. Nagulat si Yeming. Nataranta. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Xiaoyun ay naglaho na parang usok. Tanging ang kanyang damit na lamang ang natira. Anong klaseng lason ito? Ang bilis ng pagkasira. Hindi tama. Hindi ito lason, kundi isang uri ng masamang go, parasitic go. Natatakot akong sa loob ng katawan ni Xiaoyun ay matagal nang kinakain ng masamang go. Sinadya ng kalaban ang oras. Espesyal na hinintay pagkatapos iligtas sila ni Master bago pinasabog ang masamang go. Ngayon,
Sa loob ng katawan ni Master ay napasukan na rin. Kailangang mag-isip ng paraan para alisin ang masamang Go. Kung ito ay Go, ang paggamit ng antidote pill ay malamang walang silbi. Kailangang mag-isip ng ibang paraan. Hindi pa man nakakakuha ng lunas si Yeming. Tinusok na siya ng isang patalim sa dibdib. Natapos na ang misyon. Nagalit si Yeming. Nagngalit ang ngipin. At sumigaw. Ang Yuan Chi ay nagdulot ng backlash sa babae. Napasok siya ng dugo at tumilapon. Namatay siya dahil sa pagsabog ng Yuan Chi mula sa katawan ni Yeming. Sa sandaling iyon, bumagsak din si Yeming. Master, ang Go, kinain na ang mahigit kalahati ng iyong braso. Mabilis na ginamit ni Yeming ang isang mudra sa kanyang braso. Isang imahe ng Buddha ang lumitaw. Ang masamang Go sa braso ni Yeming ay dahan-daang naalis. Napakalakas ng masamang Go na ito. Kung hindi ko natutunan ng Buddhist mudras, hindi bababa sa kailangan kong putulin ang isang braso para makatakas sa kapahamakang ito. Lumapit si Yeming at tinanggal ang maskara ng babae. Gaya ng inaasahan, isa siyang assassin na nagpanggap bilang si Yin Xiaoyu. Si Yin Xiaoyu, malamang patay na. Si Long Xiaoyun din. Hanggang sa huli, hindi ko masabi sa kanya na si Long Xiaobai ay matagal nang patay. Maraming taon mo siyang gusto. Dahil sa kanya, marami kang ginawang bagay. Malaki rin ang naitulong mo sa akin. Ngayon, namatay ka na. Ipaghihiganti kita. Lintek, nasaan na ba tumakbo si Long Xiaobai? Bakit hindi pa rin natin siya mahanap? Yung dalawang babae, isa ay tao natin na nagpanggap, yung isa naman ay nalagyan din ng Go poison. Tiyak na mamamatay siya. Susunod, kailangan lang nating mahanap ang bangkay ni Long Xiaobai at bumalik para mag-ulat. Tapos na. Hindi na kailangang magmadali. Sa sandaling iyon, mula sa malayo, lumilipad si Yeming. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa harap nila. Long Xiaobai, hindi pa siya patay. Katawan na may Go poison, imposibleng wala kang kahit kaunting pinsala. Hindi ka naghanap ng lugar para magpagaling ng mapayapa. Tapos nang ahas ka pang magpakita sa harap namin. Isang malakas na bam. Lumingon siya sa likuran ng may pagtataka. Yung kasama niyang sumugod kanina ay nasuntok na at bumaon ang pisngi. Dumudugo na ang kamao ni Yeming. Lahat kayo ay mamamatay. Sumigaw sila at sumugod. Isang lalaki ang naglabas ng sandata. Tinutok diretso sa ulo ni Yeming. Tinipon ni Yeming ang Yuan Chi sa kanyang kamao. Isang suntok. Nabali sa gitna ang sandata nito. Hindi pa siya nakakakilos. Sinuntok na siya ni Yeming sa tiyan. Isang malakas na pagsabog. Sumabog ang Yuan Chi. Punit ang damit. Sa sandaling iyon, isa pang lalaki ang sumugod mula sa likuran. Mamatay ka na. Tinipon ni Yeming ang kidlat sa kanyang kamao. Sinuntok niya diretso ang patalim nito. Natakot ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, tinamaan siya ng kidlat. Malakas siyang sumigaw sa sakit. Ang kanyang katawan ay nasunog at naging uling. Bumagsak. Diyos ko. 2 Grand Martial Masters, parang mga bata sa harap niya. Lumayo kayo. Huwag kayong lumapit sa kanya para makipaglaban. Ang tatlong natira ay umatake habang umaatres. Sabay-sabay silang umatake kay Yeming. Sa sandaling ito, nakatayo lamang si Yeming. Pagkatapos ay dahan-daang pinagdikit ang mga palad. Ginamit ang immovable seal. Walang kahit anong epekto. Imposible. Ano ba talaga itong martial technique na ito? Kailanman ay hindi ko pa ito narinig. Sa sandaling ito, ginamit ni Yeming ang kidlat sa kanyang kamao. Pagkatapos ay ginamit ang instant step. Lumipad siya patungo sa kanila. Sunod-sunod na sigawan ang maririnig. Sa sandaling ito, hinawakan ni Yeming sa kwelyo ang isang natitirang buhay. Hindi ka papatay, hindi ibig sabihin na malakas ka, kundi iniwan ko ang iyong hamak na buhay. Sabihin mo, saang assassin organization kayo kabilang? Ngumiti ang lalaki. Pagkatapos ay sinunog ang sarili gamit ang isang berdeng apoy. Hindi ko inaasahan. Mas pinili pa niyang sunugin ang sarili kaysa sabihin ang puwersa sa likod niya. Wala nang magagawa. Mas mabuting ipaalam na lang ang bagay na ito sa Long family. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang mga tao mula sa Long family, Young Master Xiaobai. Ang mga bangkay na ito ay, Diyos ko, ang lakas sa loob ng mga bangkay na ito, ang pinakamahina ay level 3 Martial Master. Mayroon pang ilan na Grand Martial Masters. Hindi kaya, lahat sila ay pinatay ni Young Master Xiaobai. Sila ay mga assassins.
Si Long Xiaoyun ay pinatay, hindi buo ang bangkay. Si Young Miss Xiaoyun, pinatay. Ang bagay na ito, iuulat ko sa clan leader. Ang taong ito, ay isang martial monarch. Pero natakot ng ganito. Mukhang ang pagkatao ni Long Xiaoyun ay hindi pangkaraniwan. Sa alaala ni Long Xiaobai, si Long Xiaoyun ay pamangkin sa tuhod ni Long Xiaoyan. Labis siyang minamahal ni Long Xiaoyan. Ginamit pa nga niya ang Xiaoyun, sa homonym na Xiaoyun, Laughing Cloud, para ay panggalan sa kanya. Ngayon, namatay na siya. Ang Long family. Natatakot akong may malaking gagawin. Sa sandaling iyon, isang sigaw ng matinding sakit ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos ay isang pagsabog sa harap ni Yeming. Lumitaw si Long Xiaoyan. Xiaobai, ano ba talaga ang nangyari? Paumanhin po, Lolo. Ako ang kanilang target. Ang pagdukot kay Xiaoyun ay para pilitin akong lumabas. Nagpabeya ako sandali, hindi ko siya nailigtas. Nagalit si Long Xiaoyan. Nagngalit ang ngipin. Kahit sino pa ang pumatay sa aking apo. Kailangang magbayad. Pinipilit ni Yeming na labanan ang lakas na nagmumula sa martial god, sa sandaling iyon. Nagkabitak-bitak ang lupa. Ang mga kaluluwa ng mga taong nakaitim ay tinawag pataas. Bakit ang daming kaluluwa? Ano ang gusto niyang gawin? Ang isang martial god ay may kakayahang umabot sa langit. Ang mga assassin na iyon ay kara rating lang mamatay. Gusto niyang kolektahin ang kanilang mga yin souls para piliting magsalita. Hinawakan ni Long Xiaoyan ang isa. Sabihin mo, sino kayo? Kami. Kami ay mga assassins ng Tianxia, Heavenly Kill. Inutusan kaming patayin si Long Xiaobai. Tianxia, magaling. Napakagaling. Sino ang nagutos? Ang Tianxia, kailanman ay hindi nagtatanong ng pagkatao ng nagutos. Dinurog niya ang ilang kaluluwa sa kanyang kamay. Lolo. Ano ang Tianxia? Napakalakas ba nila? Isa sa 3 pinakamalaking assassin organizations ng Azure Dragon Empire. Ang lakas nila ay tunay ngang napakalakas. Ngunit, ano naman ngayon? Ang Long family ay isang golden aristocratic family na nagtagal na ng ilang 10,000 taon. Walang sino man ang may sapat na kwalipikasyon para kumilos laban sa amin. Walang sino man ang may sapat na kwalipikasyon. Kahit pa ang Tianxia. Nang ahas na galawin ang tao ng aking Long family. Tiyak na magbabayad sila. Magbabayad. Ang divine sense ni Long Xiaoyan ay kumalat sa mahigit kalahati ng Azure Dragon Empire. Kasabay nito, may 39 na divine senses na may kaparehong antas ang tumugon. 39 na hibla. Hindi kaya, may 39 na martial gods ang tumugon sa kanya. Diyos ko, ang Long family, may ganito karaming katulong. Pagkatapos ay lumipad palayo si Long Xiaoyan, Xiaobai. Bumalik ka sa bahay at maghintay. Hintayin mo ang balita mula kay Lolo. Ang Golden Alliance, 1,000 taon nang hindi kumikilos. Hindi ko inaasahan. Sa unang kilos pa lang. Ganito nakalakas. Sa alaala ni Long Xiaobai. Ang 9 na dakilang Golden Aristocratic Families. Para protektahan ang sarili, ay lihim na bumuo ng isang alyansa. Anumang miyembro ng alyansa na nangangailangan ng suportang militar. Ang ibang mga miyembro ay kailangang tumulong ng walang kondisyon. Pumatay ng kahit sino, hindi. Nang ahas pang kumilos laban kay Young Miss Xiaoyun. Kahit gaano pa kalakas ang nasa likod nila. Sa harap ng Golden Alliance. Wala silang kwenta. Sa pagkakataong ito, natatakot akong ang Tianxia ay kailangang alisin na sa listahan ng Azure Dragon Empire. Lumipat ang eksena sa Imperial Capital ng Azure Dragon Empire. Sa sandaling iyon, 2 matandang may puting buhok ang nakaupo at naglalaro ng Go, biglang naramdaman ng isa ang killing intent. Hindi maganda, may sumusugod hanggang sa pintuan. Sa kalangitan, dahan-daang nabubuo ang mga kulog at kidlat. Isang dragon ang bumulusok pababa. Isang banal na kidlat ang tumama sa kanilang dalawa. Ang protective barrier ay nabuksan. Ngunit dahan-dahan itong nagkakabitak-bitak. Nanginginig sila. Pakiusap. Pakinggan niyo muna ang sasabihin ko. Sa sandaling iyon, nabasag na ang protective barrier. Ang kidlat ay bumagsak. Tumama sa 2 matanda. Namatay sila nang hindi man lang nakakapag-iwan ng huling salita. Sa sandaling ito, sa mga guho sa ibaba, nagulat ang mga taong nakaitim nang ang kanilang pinagtataguan ay dahan-daang nagkakabitak-bitak. Anong nangyayari? Ang maliit na mundo ng mga patriarch, gumuho. Hindi kaya, napatay na ang mga patriarch. Hindi kaya, hindi mahanap ang lokasyon ng Tianxia.
Yun pala, nakatago sa loob ng isang maliit na mundo. Dinadala ni Long Xiaoyan ang kidlat. Ngayon, ang tiyan siya, wawasakin ng walang ay tatirang kahit isa. Patayin sila para sa akin. Lahat ng alyansa ay sabay-sabay na kumilos. Ang mga palad ng mga golden aristocratic families ay tumutok sa bitak ng maliit na mundo. Isang malakas na crack ang umalingaw-ngaw. Nataranta ang mga tao sa loob. Hindi nila alam kung saan tatakbo. Liwanag ang bomb alert sa lahat. Pagkatapos ay mga sigawan ang maririnig. Anong nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya, may mga dakilang nilalang na naglalaban. Ang mga tao sa paligid ay natakot at nanginig. Huhuho. Nanay, mga dakilang nilalang. Nag-aaway sila. Huwag kang matakot. Proprotektahan tayo ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak. Sa sandaling ito, sa Imperial Palace ng Azure Dragon Empire, ang ingay ay gumising sa Emperor. Nagsalita siya. Nagtatanong. Bakit? Ang tiyan siya ay walang batas. Walang kinikilalang langit. Pinatay nila ang aking pinakamamahal na apo. Dapat silang puksain. Ang paghihiganti ay kailangang gawin. Ngunit kung mangangahas kang saktan ng hindi sinasadya ang mga mamamayan ng aking imperial capital, pananagutan kita. Emperor, huwag kang mag-alala. Alam ni Lolo ang hangganan. Bumalik ang eksena sa Long family. Ang mga tao ay nagluluksa para kay Long Xiaoyun. Huhuho, Xiaoyun, napakasaklap ng iyong pagkamatay. Ang tiyan siya ay dapat mamatay. Dapat silang mamatay. Lahat sila dapat mamatay. Si Yeming ay nalulungkot. Biglang isang boses ang umalingaw-ngaw. Xiaoyun, anak ko, sino ba talaga? Sino ang pumatay sa iyo ng ganito? Sino ba talaga? Ha? Ang mga asasin ng tiyan siya, gustong patayin si Xiaobai. Dinukot nila si Xiaoyun bilang hostage. Tapos nilason siya. Bagamat pumunta si Xiaobai para iligtas siya, wala rin siyang nagawa. Ang family head ay pumunta na sa Imperial Capital para ipaghiganti si Xiaoyun. Narinig ito ng lalaki. Nagalit, at tinutok ang tingin kay Yeming. Gamit ang kidlat, mahigpit niyang hinawakan si Yeming. Ikaw na naman na bastardo. Matagal ko nang sinabi kay Xiaoyun na huwag lumapit sa iyo. Pero hindi siya nakinig. Ngayon, totoo ngang namatay siya dahil sa iyo. Magbayad ka para sa kanya. HMPH, bastardo. Ang iyong katawan ay hindi masama. Isang simpleng hawak ko lang. Hindi kita napatay. Kung gayon, kailangan kong maging seryoso. Sa sandaling iyon, biglang isang liwanag ang sumulpot. Isang higanteng kamay ang sumampal sa mukha ng lalaki. Hayop. Ang sampal ay nagpatabingi sa kanyang mukha. Napasok ka siya ng dugo. Si Long Xiaoyan ang kumilos. Siya ay anak ng iyong kapatid na babae. Pamangkin mo siya. Gusto mo siyang patayin. Si Yeming ay nakahawak sa dibdib. Ama, kung hindi dahil sa bastardong ito, hindi makukulong si Wanner sa piitan. Araw-araw na nagdurusa at nag-iisa. Hindi rin sana namatay si Xiaoyun. Ngayon, kailangan niyang magbayad. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Dinagdagan pa ni Long Xiaoyan ng isang sampal sa mukha. Gumagawa ka ng kalokohan. Bamantong hininga siya. Hay, ikaw na taksil. Nadawit si Wanner. Namatay si Xiaoyun. Ang may kasalanan ay ang tiyan siya. Bakit mo isisisi kay Xiaobai? Sayang at ikaw pa ang Grand General ng Imperyo. Kahit ganito kasimpleng bagay ay hindi mo maintindihan. Nawalan na ako ng nag-iisang apo. Hindi kaya, pati ang nag-iisang apo ko sa tuhod na ito ay gusto mo ring patayin. Narinig ito ng lalaki. Umiling. Suminghal ng isang beses. At umalis. Sinasabi ko sa inyo, si Xiaobai ang numero 1 henyo. Ang numero 1 crown prince ng aking Long family. Siya rin ang magiging family head sa hinaharap. Sino mang manggahas na gamitin ang bagay na ito para pahirapan siya, ay kalaban ni Long Xiaoyan. Lahat ng tao ng Long family sa ibaba ay nagulat. Xiaobai, ang paghihiganti para kay Xiaoyun ay nagawa na. Lahat ng tao at kaluluwa ng tiyan siya ay pinuksa na. Siya, sa ilalim ng lupa, kung malalaman niya, tiyak na mapapanatag na rin. Lolo, si Tio ay hindi pa humuhupa ang galit. Mas mabuti pang umalis ka muna para umiwas. Sige, ang paglabas ay hindi may iwasang mapanganib. Ang singsing na ito, ibinibigay ko sa iyo. Ang mga bagay sa loob ay sapat na para mapanatili kang buhay. Kung may apurahang bagay na kailangang ipaalam kay Lolo,
Agad na darating si Lolo para tulungan ka. Tiningnan ni Yeming ang mga laman ng storage ring. Diyos ko, ang mga laman nito, puro pera, at napakaraming killing arrays pa. Ang mga killing arrays na ito, hindi bababa sa level 5. Mayroon pang puppet na nasa Martial Monarch level. Ngunit, itong barko, para saan ito? Paliwanag ni Beiming, Master. Ito ang Earth Submarine. Ang flying ship ay lumilipad sa langit. Samantalang ang Earth Submarine ay maaaring pumunta sa ilalim ng lupa. Bagay na bagay para sa pagtakas at pagligtas ng buhay. Siyempre, maaari ring gamitin para sa assassination. Iba sa paglipad sa langit. Sa mundo, napakakaunti ng nakakaalam ng Earth Escape Technique. Ang halaga ng bagay na ito ay mas mataas pa kaysa sa flying ship. Makalipas ang ilang sandali, paalis na si Yeming sa Long family. Hi. Ang bagay na ito, hindi naman normal na kabaitan ang ipinapakita ni Lolo sa akin. Habang mas nagiging ganito siya, mas lalo akong nakukonsensya. Sa huli, hindi naman ako si Long Xiaobei. Lahat ay kasinungalingan. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mga iyak. Huhuho, Xiaoyu, anak, napakasaklap ng iyong pagkamatay. Ni hindi man lang kita nakita ni nanay sa huling pagkakataon. Ang posisyon ni Yin Xiaoyu ay hindi katulad ni Long Xiaoyun. Parehong namatay, ngunit hindi man lang nailibing ng marangya. Tanging ang mga magulang lamang ang narito. Umiiyak, Xiaoyun, Xiaoyu, ang bagay na ito ay dahil sa akin. Ngayon, ang tiyan siya ay napuksa na. Ngunit huwag kayong mag-alala, tiyak na hahanapin ko ang nag-utos sa tiyan siya para pagbayarin siya. Pagkatapos ay lumipad palayo si Yeming, ang Northern Snow Wolves ay napuksa na. Ngayon, ang pagpunta sa lugar ni Martial Ancestor Wu ay wala ring gagawin. Mas mabuting bumalik muna sa Yin-Yang sect. Tingnan kung ano na ang progreso ni Senior Brother Yi. Sa sandaling iyon, sa malapit, biglang may sumabog na signal flare. Ha, mukhang signal ng paghingi ng tulong mula sa Yin-Yang sect. Nagmumula sa ilalim ng kagubatan. Puntahan natin. Sa ibaba, 3 tao mula sa Yin-Yang sect ang napapalibutan ng grupo ng mga taong nakaitim. Senior Brother, ang signal ay naipadala na. Mas mabuting mag-set up tayo ng array dito. Subukang patagilan ng oras. Tama si Junior Sister Yu. Ngunit sayang, malayo tayo rito sa Yin-Yang sect. Maliban na lamang kung nagkataong may elder na malapit dito. Kung hindi, mahihirapan tayong tumagal hanggang doon. Sa huli, ang pinuno nila ay isang martial ancestor. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak si Yeming sa harap nilang tatlo. Si Junior Brother Ye. Dumating si Yeming. Isang misyon ang lumitaw. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng Black Dragon Sect, kasama ang isang Outer Sect Elder. Kabuoang 8 tao. Ang dumating. Magbayad ng dugo. Ang kasalanan ay umaabot sa langit. Kung mapupuksa sila, makakakuha ng 1,000,000 merit points. Misyon. Hindi ba't wala akong merit steal? Bakit may misyon pa ring lumalabas? Sa tumpok ng mga nakaimbak na martial tools na ito, may isang token. Malamang, ang misyon ay nagmula roon. Lumitaw sa tumpok ng mga nakaimbak na martial tools, hindi kaya para kay Sigurd. Malamang ito ay bagay na tanging Guest Heavens Patrol lamang ang mayroon. Ang epekto siguro ay mas mababa kaysa sa merit steal. Haha, akala ko kung sinong malaking tao ang darating. Yun pala, isang hamak na martial master lang. Mga junior brothers, hindi na kailangang maglaro pa. Maghanda ng kumilos. Ay nako, mali. Naghintay ako sa signal ng paghingi ng tulong. Bakit isang munting junior brother ang dumating? Ngayon, hindi lang ako ang maghihintay ng kamatayan. Nadamay pa ang iba. Kapatid na ito, huwag kang mag-alala. May sarili akong paraan para harapin sila. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ninyo ginalit ang mga tao ng Black Dragon Sect? Itong mga walang hiya, balak sana naming pumunta sa Demon Beast Forest para magpraktis. Sakto namang nakita namin silang pumapatay ng mga tao sa isang nayon. Hindi lang iyon, pati mga bata ay pinapatulan nila. Hinihigop ang dugo ng mga taong buhay pa. Sinasabing gagamitin daw para ialay. 1,000 bata, kahit tumakbo pa sila sa ilalim ng lupa. Hindi sila makakatakas. Lahat sila ay pinatay nila. Ngayon, kapag ipinipikit ko ang aking mga mata, puro imahe ng dugong dumadaloy ang nasa isip ko. Ang mga taong ito, masahol pa sa mga hayop.
Tiningnan din sila ni Yu Chen ng ganoong tingin. Ngayon, walang isa man sa kanila ang mabubuhay. Narinig ito ng mga taga-Black Dragon Sect at tumawa ng malakas. Ha! Sa pamamagitan lamang ng 2 Grand Martial Masters at 2 Martial Masters. Gusto nyo pang patayin kaming lahat na 7 Grand Martial Masters at 1 Martial Ancestor. Nakakatawa, nakakatawa, sugod. Narinig ang utos. Nagsimula ng kumilos ang mga taga-Black Dragon Sect. Yin Yang Tu Chi Pum. Agad umatake si Yu Chen. Senior brother. Mabilis ding gumamit ng Yuan Chi si Hozier. Ginamit ang 8 trigrams sword art. Umatake sa 2 sumusugod. TSK. Hindi nga may kakaila na sila'y mga disipulo ng Yin Yang Sect. Parehong Grand Martial Masters. Lumalaban ng isa laban sa 2 nang hindi natitinag. Sayang lang, nakita ninyo ang hindi dapat makita. Kaya ngayon, kailangan ninyong mamatay. Huwag nyo na akong labanan. Huwag na. Mas mataas ang realm mo kaysa sa akin. Hindi mo ba ako pwedeng pagbigyan? Ha. Yung batang iyon na nasa Martial Master Realm. Binubugbog na hanggang mapayakap sa ulo na parang daga. Hindi rin nakapagtataka. Sa huli, napakalaki ng agwat sa pagitan ng Martial Master at Grand Martial Master. Hindi ito kayang punan ng talento lamang. Tingnan natin yung mayabang na batang iyon. Ano na kayang realm niya? Malamang pinatay na. Nagulat ang lalaking tumingin. May mali. Ang mga tauhan niya, tinangay palayo. Bumagsak mismo sa harap niya. Ang isa naman, hinawakan ni Yeming sa leeg at itinaas. Yung natangay palayo ay sumusuka ng dugo. Elder, tulungan mo ako. Hindi makapagsalita ang elder. Tinapon ni Yeming ang pangalawang lalaki sa lupa. Susunod. Ikaw na. Peste. Nagalit ang elder at sumugod. Yeming, mag-ingat ka. Sa pakikipaglaban sa kanya, kailangang maging mabilis. Kung sasalubungin mo siya ng harapan. Hindi pwede. Hintayin mong matapos namin ang aming mga kalaban. 3 tayong magtutulungan. May pag-asa pa. Hindi naman ako tanga. Bakit ko naman sasalubungin ng harapan ng isang martial ancestor? Chaos Arithmetic Scripture. Deduce. Gamit ang immovable seal bilang pundasyon. 3 Realms Divine Gang. Integrate. Immovable Divine Gang Formation. Mabilis na lumipad ang formation patungo sa kanya. Ganap nitong kinulong ang Martial Ancestor. Itong maliit na formation. Sirain ko ito. Sumuntok siya. Ngunit walang nangyari sa formation. Ang tigas. Hindi maganda. Kailangang masira agad ang formation. Kapag dumating ang tulong niya. Tapos na tayo. Mabilis na sinubukan ng Martial Ancestor na sirain ito. Sirain mo na. Ngunit wala pa ring nangyari. Yeming. Senior brother Yeming. Kuya Yeming. Kung may libre kang oras, tulungan mo naman ako. Hayop ka na babae. Mahilig tumakbo. Tingnan natin mamaya, kapag pinaglalaroan ka na ni Lolo. Kung may lakas ka pang tumalon. Habang tumatawa siya, isang kamao ang lumipad patungo sa kanya. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumilapon siya. Damaykit siya sa puno. Hindi gumagalaw. Wow, Yeming. Ang gwapo mo. Ang galing. Huwag kang magbiro. Hindi ba't dapat tulungan mo sina senior brother at senior sister? Kasabay nito, sa kabilang banda, mga sigaw din ang maririnig mula sa mga taga-Black Dragon Sect. Hindi na kailangan ng tulong. Kung hindi lang dahil nag-iingat sa Martial Ancestor na iyon. Sa kanila lang, wala silang kwenta. Ang mga Grand Martial Masters ay inasikaso na nilang 2. Bagamat parehong malalaking sekta na may 10,000 taon. Ang Black Dragon Sect ay isang ekstremistang sekta. Ang lakas ng mga disipulo doon ay hinding-hindi may kukumpara sa Yin Yang Sect. Mali ang aking pagtansya sa lakas ninyo. Si Senior Sister Yu at ako ay matagal nang magkakilala. Ngunit si Senior Brother na ito, hindi ko alam kung paano kita dapat tawagin. Ako si Shihan, Junior Brother Ye, gamit ang Martial Ancestor Realm. Madali mong natalo ang isang Grand Martial Master. Talagang kaiyahiya ako kumpara sa iyo. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nakawala na ang Martial Ancestor mula sa pagkakakulong sa formation. Magaling. Ang ganda ng laban ninyo. Hindi maganda. Nakasira siya sa formation. Tapos na. Siya ay isang Martial Ancestor. Kung gagamitin niya ang lahat ng lakas niya, hindi natin siya kakayanin.
Ang bilis natin ay hindi kasing bilis niya. Ang pagtakas ay haantong sa isang atake agad. Kailangan nating lumaban ng patayan. Hindi ko inaasahan. Nang ahas pa kayong lumaban. Interesante. Susunod. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaangal na desisyon ang kalabanin ng isang martial ancestor. Hawak ang martilyo. Hinampes niya pababa. Isang malaking atake ang lumipad patungo kina Shihan at Yu Chen. Huminto ang kanyang atake. Naging isang dragon. Ginamit ni Shihan at Yu Chen ang yin-yang protection. Diretso itong tumama sa proteksyon nilang dalawa. Nagdulot ng mga bitak. Tapos na. Masyadong malaki ang agwat. Malapit nang hindi makayanin. Ganap nang nabasag ang proteksyon. Tumalsik silang dalawa dahil sa backlash. Sa mukha ng dugo. Kahit magsanib puwersa pa kami. Sa harap ng isang martial ancestor. Wala kaming lakas para lumaban. Tapos na ang lahat. Sabi ni Yeming, sa tingin ko. Hindi pa tapos. Pinagdikit ni Yeming ang kanyang mga palad. Ginamit ang immovable seal. Isang imahe ng Buddha seal ang lumitaw. Hinaranggan ng atake mula sa dragon ng martial ancestor. Ay ito. Anong martial technique ito? Hindi ko inaasahan. Naharangan nito ang buong lakas na atake ng isang martial ancestor. Hindi ko maramdaman ang anumang paggalaw ng Yuan Qi, Gang Qi, o spiritual energy. Ang ganitong antas ng martial technique, kahit marinig ko lang. Hindi pa nangyayari. Napakalakas. Sa huli. Masyadong malaki ang agwat ng realm. Kahit na ang immovable seal ay nagkalat ng 7 bahagi ng atake. Ang natitirang bahagi, kung sasalubungin, ay napakahirap pa rin. Mabuti na lang. Ang ilusyong Black Dragon na ito ay nahadlangan na ng yin-yang shield. Nabawasan na ng isang bahagi kanina. Kailangan ko lang magtiis ng kaunti pa. At matatapos ko na ito. Makalipas ang ilang sandali, ganap nang nawala ng bisa ni Yeming ang dragon mula sa kanya. Napakagaling ng batang ito. Nasa martial master realm pa lang. May ganito ng lakas. Kung hahayaan kang lumaki, tiyak na magiging kahanga-hanga ka. Yumapak siya at sumugod. Ngayon, kailangan mong mamatay. Gusto mo akong patayin. Marami na. Hindi ka pa kasama sa pila. 5th grade killing array. Ang killing array ay tumama sa martilyo sa kamay ng martial ancestor. Lintik. Formation na naman. Bata, kung magaling ka. Tanggalin mo ang formation at labanan mo ako ng harapan. Anong silbi ng pagtayo sa labas ng formation? Isang martial ancestor na tulad mo. Paulit-ulit na gustong makipaglaban ng harapan sa isang martial master na tulad ko. Anong galing doon? Tanga lang ang lalaban sa iyo. Ngayon, papatayin ko ang isang martial ancestor. Ipaghihiganti ko ang mga kaluluwang pinatay ninyo. Divine Gang Manifestation. Hand Seal. Instant Shadow. Giant Wave Finger. Killing Formation. Isang higanteng gintong kamay ang bumagsak sa kanyang ulunan. Sa sandaling iyon, mga sigaw ang maririnig. Lintek, papatayin kita. Papatayin kita. Pagkasabi noon, bumagsak na rin siya. Patay na. Tiningnan siya ng 3. Gulat na hindi makapagsalita. Isang martial master, pumatay ng isang martial ancestor. Bagamat umasa siya sa killing array ng isang beses. Hinding-hindi ito magagawa ng isang ordinaryong tao. Junior Brother Ye, ang 5th grade killing array na ito, tiyak na napakamahal. Hindi ba? Hindi naman kami mga taong walang utang na loob. Senior Brother, ang gastos na ito, babayaran namin. Nagpapakumbaba ka. Senior Brother, ang killing array na iyon ay ako mismo ang gumawa. Ang presyo ay hindi naman mataas. Hindi na kailangang bayaran. Sariling gawa. Senior Brother, may hindi ka alam. Si Junior Brother Ye ang nag-iisang disipulo ni Elder Yi. Ang kanyang antas sa array formation ay napakataas. Tama. Masyadong kulang ang impormasyong alam ni Senior Brother. Kaya pala, ang lakas ni Elder Yi ay ganoon katindi. Nasa martial saint realm pero nakapatay ng martial god. Ang disipulo ng ganoong matandang tao, syempre hindi pangkaraniwan. Ang Black Dragon Sect ay may marami pang tao sa malapit. Mas mabuting pang umalis na tayo agad para maiwasang makaharap pa sila. Sige, agad na umalis ang 4 mula sa lugar na iyon. Oo nga pala, Senior Sister, ang mga taga Black Dragon Sect na pumapatay ng mga bata. Ano ba talaga ang kanilang iniaalay? Narinig lang namin hanggang doon, tapos napalibutan na kami. Hindi na namin alam ang eksaktong sitwasyon.
Biglang may naramdaman si Shihan, naramdaman din ni na Yeming at Yu Chenchen ang killing intent. Patay. Patay na. Ito ay killing intent. Sa likuran, may isang killing intent na nakatutok sa atin. Tiyak na tao ito ng Black Dragon Sect. Natatakot akong, siya ay isang martial monarch. Ano? Sa likuran, may martial monarch na humahabol. Tapos na. Tapos na. Ang pagharap sa isang martial ancestor ay pagod na kami. Ang pagharap sa isang martial monarch, paano namin lalabanan? Tahimik na nag-isip si Shihan, junior brother Ye. Ang problemang ito ay dahil sa akin. Hindi kita maaaring idamay. Sumama ka kina Yu Chenchen at Hozier at mauna na kayo. Ako na ang aakit sa kanya. Senior brother, kung dito, ako ang pinakamalakas. Ang tsansang mabuhay ay pinakamataas. Mas mabuti pang kayo na ang mauna. Huwag kayong mag-alala. May paraan ako para harapin ang nasa likuran. Ang pagharap sa ganyang kalakas na kaaway, ang pag-iwan sa likuran ay tiyak na pinakamapanganib. Kung kusang loob si Shihan, mas maganda pa. Ang bagay na ito, bilisan nyo na. Kung magpapatumpik-tumpik pa tayo, walang mabubuhay sa atin. Maniwala kayo sa akin. Magkikita pa tayo ulit. Yeming, kailangan mong mag-ingat ng husto. Hihintayin ka namin sa Yin-Yang Sect. Tanong ni Yeming kay Beiming, Master. Ano ang susunod na plano? Sagot ni Beiming, maraming paraan. Kung hindi maganda ang sitwasyon, ilabas mo ang pagkatao ni Master Yi. Siyempre, iyon ay sa sitwasyong wala ng ibang paraan. Sa huli, para harapin ang isang martial monarch, masyadong nasasayang. Nagulat si Yeming nang sa harap niya ay may mga itim na usok na lumitaw. Isang anino ang dahan-daang nagpakita. Ikaw ang pumatay sa mga tao ng aking Black Dragon Sect. Ako nga ang pumatay. Ang inyong Black Dragon Sect. Ang mga kasalanan ninyo ay umaabot sa langit. Hindi kayo pinarurusahan ng langit. Hayaan mong ako ang magparusa sa inyo para sa langit. Nagalit ang martial monarch at sumigaw. Naghahanap ng kamatayan. Agad siyang nagpakawala ng isang palad na atake. Agad na inilabas ni Yeming ang isang puppet. Sa sandaling iyon, lumaki ito. Sinalo nito ang atake mula sa martial monarch. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang puppet na nasa martial monarch level. Ang atake kanina ay ganap na sinalo ng martial monarch puppet. Sa sandaling ito, bumukas ang bibig ng puppet. Hinigop si Yeming papasok sa tiyan nito. Pagkatapos ay sumisid diretso sa ilalim ng lupa. Nakita ito ng martial monarch ng Black Dragon Sect. Nagalit, at nagngalit ang ngipin. Katawan na nakatago sa loob ng puppet. Pagkatapos ay ginamit ang puppet bilang panangga para tumakas. Napakarami ko ng hinabol. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong paraan ng pagtakas. HMPH. Kahit gaano pa karami ang iyong mga pakana. Ano naman? Hindi ka makakatakas. Hinabol niya si Yeming mula sa likuran. Ang puppet ay patuloy na naghuhukay ng lupa. Pasulong. Beiming. Nakahabol na ba ang taong iyon? Habulin ng walang tigil. Ang kanyang cultivation ay napakalakas. Bagamat hindi siya mahusay sa earth escape, gamit lamang ang puppet, mahirap siyang matakasin. Kung gayon, dagdagan pa natin ng isang kasangkapan. Bumukas ang bibig ng puppet. Inilabas ni Yeming ang earth submarine sa labas. Agad itong lumaki. Sumakay ang puppet dito at lumipad palayo. Napatanga ang martial monarch. Nagtatanong sa isip. Sa isang iglap, naiwanan na siya. Ang bilis. Sa isang iglap, natakasan na ang martial monarch. Ito ba ang bilis ng earth submarine? Tama. Ang martial monarch level puppet ay kayang palabasin ang buong lakas ng earth submarine. Kung si Master mismo ang magkokontrol, malamang mas mabagal pa. Lintik. Hindi ko inaasahan. Mayroon siyang earth escape martial tool. Isang hamak na martial master. Paanong nagkaroon ng ganito karaming kayamanan? Huwag kang tatakas. Earth Escape Talisman. Pagkagamit ng martial monarch ng talisman, bumilis siya at humabol ng malapit. Master, yung martial monarch na iyon. Gumamit ng Earth Escape Talisman. Malapit na niya tayong maabutin. Ang uri ng Earth Escape Talisman na mabibili lang ng pera. Akala mo ako wala. Naglabas si Yeming ng talisman. Idinikit niya ito sa noo ng puppet. Agad na gumana ang talisman. Bumilis at lumipad palayo. Lintik. Isang Earth Escape Talisman ay nagkakahalaga ng 30.000 Martial Ancestor Coins. Hindi ko inaasahan.
Pati ang batang iyon ay mayroon. Hindi kaya, siya ay crown prince ng kung anong pamilya. Tunay ngang kakaiba. Sige na nga, hindi ako naniniwalang hindi kita mahahabol. Nagdikit pa ng dalawang talisman ang martial monarch sa kanyang mga paa. Bumilis at humabol kay Yeming. Nagdagdag na naman siya ng isang earth escape talisman. Mas bumilis siya ng husto. Malapit na niyang maabyutin. Labanan sa yaman. Kailanman ay hindi ako natakot. Naglabas si Yeming ng 10 talisman. Idinikit ng puppet ang mga ito sa paligid ng Earth submarine. Kahit pagdidikit ng talisman, hindi dapat ganyan. Ang Earth escape talisman, hindi ba kailangang bilhin? Hindi ko inaasahan. Idinikit niya sa buong katawan ng barko. Sa sandaling ito, sa paligid ng barko ay may isang layer ng gintong yuan chi. Agad itong bumilis. Iniwanan ng malayo ang martial monarch. Napahinto siya. Nagdilim ang mukha. Lintik. Lintik talaga. Bakit may ganito kakakaibang bata? Kapag nagkita ulit tayo, tiyak na gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Sa sandaling ito, si Yeming ay patuloy pa ring sumusulong. Hindi ko maitatanggi. Ang pera ay talagang isang magandang bagay. Hindi ko inaasahan. Natulungan akong makatakas mula sa kamay ng martial monarch sa ilalim ng lupa. Sa hinaharap, maghahanda pa ako ng ilang puppets at earth escape talismans. Ang pagpapanatili ng buhay, hindi na kailangang mag-alala. Sa sandaling ito, isang malakas na bang ang umalingaw-ngaw. Anong nangyari? Mukhang may nabangga tayong bagay. Sa labas, ang Earth submarine ay huminto sa harap ng kung anong bagay. Bumukas ang bibig ng puppet. Gumapang palabas si Yeming para obserbahan. Ang bagay na ito, mukhang isang uri ng restriction barrier. Yung tanggang naglagay ng ganitong bagay sa ilalim ng lupa. Hindi ba niya alam na makakaharang ito sa daan? Mabilis na tumalon palabas si Yeming. Lumapag sa lupa. Itago ko muna ang puppet at ang barko. Sa bawat pag-activate, malaki ang nagagastos na spirit stones. Hindi pwedeng gamitin ng basta-basta. Lahat ng restriction ay may kahinaan. Ang restriction barrier ay walang pinagkaiba. Gamit ang aking antas sa array formation. Ang pagsira dito ay hindi mahirap. Hindi ko inaasahan. Ang restriction ay inilagay sa ganito katagang lugar. Hindi ko alam kung anong bagay ang nasa loob. Pumasok tayo sa loob para tingnan. Gamitin muna ang array formation. Gamitin ang bagay na malapit sa pagsasama ng Three Realms Divine Gang na tugma sa Light Tomb. Pagkatapos, subukan ulit gamitin ang Gang Chi para haluin. Ang kamay ni Yeming ay dahan-daang tumatagos. Tagumpay. Mas madali kaysa inaasahan. Pumasok si Yeming para tingnan kung ano ang nasa loob. Sa sandaling ito, si Yeming ay naglalakad sa isang daanan. Sa likod ng Light Tomb ay isang daanan na gawa sa bato. Walang espesyal. Hindi ko alam kung saan patungo ang daanang ito. Habang naglalakad si Yeming, may nabangga siyang bagay. Isa na namang layer ng restriction barrier. Mukhang mas komplikado kaysa sa nauna ng kaunti. Tiyak na masisira ko ito. Lumipas ang oras. Sunod-sunod na nasira ang 5 layer ng restriction barriers. Sa wakas, nakarating na sa dulo ng daanan. Ano ba talagang sikreto ang nakatago rito na ginawa pang ganito kamisteryoso? Nagulat si Yeming sa nakita. Sa ibaba, may isang grupo ng mga taong nakaitim na nagbubuhos ng kung anong pulang bagay sa isang imbakan. Sa itsura ng damit nila, mukhang mga disipulo sila ng Black Dragon Sect. Karamihan ay nasa martial artist at martial disciple realm. Para maiwasan ang panganib, mas mabuting gumamit ng invisibility talisman. Makalipas ang ilang sandali, malayang tumalon si Yeming pababa. Dati, sinabi ni Yu Chen na pinatay ng mga disipulo ng Black Dragon Sect ang buong nayon. Pinaslang ang mga bata para kunin ang dugo. Malamang lahat ay para punuin itong blood pool na ito. Yung higanteng bagay na iyon. Ano ba talaga iyon? Mula rito, hindi ko makita ng malinaw. Kailangan kong lumapit ng kaunti. Maaaring tiyak na iyon ay isang masamang nilalang. Sa paglapit pa lang, nararamdaman ko na ang sobrang hindi komportableng pakiramdam. Kahit na, hindi ko mapigil ang gamitin ang Evil Dispelling Seal para puksain ito. Nagulat si Yeming nang lumapit. Isang higanteng sanggol na may 2 sungay sa ulo. Ano ba talagang demonyong bagay ito? Paliwanag ni Beiming, ito ang Divine Embryo. Ito ay nilikha gamit ang isang napakasamang soul body technique.
Kailangan ng panahon at hindi bababa sa sariwang dugo ng 100.000 bata. Ang ganitong uri ng soul body technique ay labag sa moralidad. Karaniwan, ang mga malalaking sekta ay hindi gagawa nito. Ang Black Dragon Sect, tunay ngang walang konsensya. Sayang, hindi sapat ang aking lakas. Kung hindi, tiyak na papatagin ko sila. Ano ba talaga ang pakinabang ng Divine Embryo? Ang Divine Embryo ay tumatanggap ng kaluluwa ng Diyos. Ang Diyos ng Black Dragon Sect ay ang Black Dragon God. Ang paglikha nila ng Divine Embryo, natatakot akong gusto nilang gamitin ang Divine Embryo bilang isang katawan, avatar. Pagkatapos ay tanggapin ang pagbaba ng Black Dragon God. Ang Divine Embryo sa harap natin ay hindi pa ganap na lumalaki. Malayo pa sa oras ng pagtanggap sa Diyos. HMPH. Paanong hahayaan ang ganitong masamang nilalang na manatili? Ngayon, tiyak na sisirain ko ito. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw. Nagpahinto kay Yeming, agawin ang embryo. Gantimpala, 1 bilyong merit points. Yeming, hayaan mong turuan kita kung paano dapat agawin ang divine embryo na ito. Agawin. Bakit kailangang agawin? Ang divine embryo na ito ay ginamitan ng sariwang dugo ng 100.000 inosenteng bata para alagaan. Kailangan nyo ito. Ano ang silbi? Wala ako sa katawan ng Diyos. Kung gusto kong maglakad sa mundo ng mga tao, kailangan kong hiramin ang divine embryo na ito. Kung gayon, ang 1 bilyong merit points ay ang gantimpala na ibibigay ko sa iyo. Gusto mo bang tulungan ako? Ayoko. Ang langit ay may tungkuling puksain ang kasamaan. Sa harap ng ganitong uri ng masamang nilalang, hindi ko maaaring hindi ito puksain. Ang divine embryo mismo ay walang kabutihan o kasamaan. Ang masama ay ang lumikha nito. Ngayon, 100.000 bata ang namatay na. Kahit sirain mo ito, ang Black Dragon Sect ay papatay pa ng isa pang 100.000 bata para lumikha ulit. Kumpara riyan, hindi ba mas mabuting palitan ang laman nito? Hayaan silang isipin na ang divine embryo ay nalikha na. Ngunit sa katotohanan ay magiging kapaki-pakinabang sa akin. Hindi ba mas maganda yon? Tahimik na nag-isip si Yeming, kung tama ang sinabi niya, kahit sirain pa ni Master ang divine embryo. Ang mga batang namatay ay hindi na mabubuhay, walang magbabago. Kaysa ganoon, mas mabuting ibigay ang divine embryo sa kanya. Kumita ng 1 bilyong merit points, na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Tanging kapag si Master ay sapat ng malakas, sa kanya mapapatag ang Black Dragon Sect mula sa ugat. Malulutas ang lahat. Sige, maaari kitang tulungan. Ngunit, sa 1 bilyong merit points lang. Gusto mo na akong kumilos. Noong nakaraan, para tulungan mo ako sa pagpapalit ng Spirit Root, humingi ka pa sa akin ng 100 milyong Martial Ancestor Coins bilang bayad sa pagod. Sige na nga, kung kailangan mo ng pera, maaari kitang bigyan ng 300 milyong Martial Ancestor Coins. Ano sa tingin mo? 300 milyong Martial Ancestor Coins. Kung gayon, katumbas ito ng 450 milyong merit points. Bakit bigla kang naging mapagbigay? Sabi ni Wu Jiang, tingnan mo ang iyong mukha. Siguradong naghihinala ka. Sabihin ko na sa iyo ang dahilan. Ayos lang. Ang merit points, para sa akin, ay mas mababa ang halaga kaysa sa pera at kayamanan. Ako, bilang isang God attendant, kahit gumamit ng 300 milyong Martial Ancestor Coins, hindi ko mapapalitan ng 1 bilyong merit points. Kung gayon, magkano ang mapapalitan? Malamang, 500 milyong merit points, at saka, 500 milyon ang hangganan. Hindi na mapapalitan ng mas marami pa. Bilang mga Diyos, kami ay may sapat na oras at mga mananampalataya para makaipon ng yaman. Ang pera, kailanman ay hindi naging problema. Sige na nga, maaari kitang tulungan. Susunod, ano ang kailangan kong gawin? Kailangan mo lang lumapit sa Divine Embryo. Ipasok ang hibla ng Divine Sense na ito sa loob ng Divine Embryo. Iyon lang. Ganoon lang ka-simple. Bakit hindi mo na lang gawin mismo? Wala akong pisikal na katawan. Kung gusto kong makialam sa Divine Embryo, kailangan ko ng tulong mo. Sa madaling salita, gagawin mo ba o hindi? Sa huli, alam ko naman ang lokasyon ng Divine Embryo. Pinakamasama, humanap na lang ako ng ibang tutulong. Sige, gagawin ko. Dahan-daang lumapit si Yeming sa Divine Embryo, habang lumalapit.
Ang pakiramdam ng sobrang hindi komportable ay lalong tumitindi. Kahit na, medyo nasusuka pa. Gusto ko na talagang sirain ang bagay na ito. Mabuti na lang. Ang mga disipulo ng Black Dragon Sect dito ay hindi mataas ang realm. Gamit lamang ang Invisibility Talisman. Kayang itago ang lahat, malamang. Iniisip ng mga matataas na opisyal ng Black Dragon Sect na sapat ng lihim ang lugar na ito. At may restriction barrier pang proteksyon. Kaya tiwala silang hindi ito matutuklasan. Si Yeming ay nag-aalala pa ring tumitingin sa likuran. Hindi ko na maasikaso pa ang marami. Sa madaling salita, kailangan ko munang kumilos. Dahan-daang ipinasok ni Yeming ang hibla ng Divine Sense sa loob ng Divine Embryo. Malaking tagumpay. Escape. Agad na umalis si Yeming sa lugar na iyon. Lumipas ang oras. Ang Divine Embryo ay dahan-daang gumagalaw. Mas bumilis pa ang paghigop nito ng dugo mula sa pool. Bigla nitong idinilat ang dalawang pulang-pulang mata. Lumipat ang eksena sa Yin Yang Sect. Beiming. Ano ang ibig sabihin ni Wu Jiang sa Outworld God Spirit? Master, may mga Diyos na hindi kabilang sa Tianyuan Continent. Ngunit kung bigla silang darating, magdudulot ito ng karma fire na susunog sa katawan, na maaaring magpababa sa kanila. Para maiwasan ang karma fire, pipili ang mga Diyos ng isang katawan sa Tianyuan Continent para gawing kanilang avatar. Dala ang kanilang kalooban, magiging isang Diyos na naglalakad sa mundo ng mga tao. Kung ganoon, lahat ba ng Diyos ay hindi maaaring bumaba sa mundo ng mga tao? Hindi rin naman. May mga Diyos na sapat ang lakas para hindi matakot sa karma fire. O maaaring kakaunti ang kanilang karma kaya ang karma fire ay napakahina. Hindi makakapinsala sa kanilang divine body. At saka, kahit hindi kabilang sa dalawang uri na iyon, ang ibang mga Diyos ay may marami ring paraan para ligtas na bumaba sa mundo ng mga tao. Mukhang ang mga Diyos ay hindi rin basta-basta makakababa sa mundo ng mga tao. Kung ganoon, ang pagkakaiba ng Martial God at ng God Spirit ay napakalaki pala. Ang God Spirit at Martial God ay ganap na dalawang magkaibang anyo ng buhay. Ang Martial God ay ipinanganak mula sa Daowen Civilization. Sa kasalukuyan ay umiiral lamang sa Tianyuan Continent. Nagpapakita ng rurok na realm ng Martial Dao. Samantalang ang mga God Spirits ay kalat sa buong mundo. Mas tumpak sabihin, ang mga God Spirits ay hindi na itinuturing na tao. Hindi bababasa. Ang mga Martial Gods ay tao pa rin. Kung gayon, sa itaas pa ng mga God Spirits, mayroon pa bang mas mataas na pag-iral? Idinidiin ni Beiming, ang God Spirit ay hindi isang realm, kundi isang uri ng anyo ng buhay. Tulad ng tao na isang anyo ng buhay. Ang demonic beasts ay isa ring uri ng anyo ng buhay. Ang mga tao ay nahahati sa mahina at malakas. Sa pagitan ng mga God Spirits ay mayroon ding malakas at mahina. Sa Tianyuan Continent, ang malakas sa mga tao ay ang Martial God. At sa labas ng kontinente, ang malakas sa mundo ng mga Diyos, marahil ay God King. O maaaring God Emperor. Sa pakikinig sa iyo, ang mga God Spirits ay parang isang lahi rin. Ano? Hindi rin naman ganap. Ang mga tao ng anumang lahi ay maaaring maging God Spirit. Kaya hindi ito maaaring ituring na isang lahi. Ang Diyos at Buddha ay magkatulad. Sa Buddhist civilization, mayroong Arhats, Bodhisattvas, Buddhas. Ang mga demonyo ay maaaring maging Buddha. Ikaw ay maaaring maging Buddha. Ang mga multo ay maaaring maging Buddha. Ganoon din iyon. Hindi isang lahi, mas lalong nakakalito. Sige na nga, sa huli, malayo pa naman ito sa akin. Hindi ko naiisipin pa ang mga bagay na iyon. Junior brother, mabuti naman at ayos ka lang. Haha, sabi ko na nga ba. Si Yeming ay napakagaling. Tiyak na walang mangyayari sa kanya. Hindi mo tinakasan ang iyong salita. Swerte lang talaga. Yeming, paano ka ba talaga nakatakas? Iyon ay isang martial monarch. Wala naman iyon. Nagkataon lang na mayroon akong isang martial monarch level puppet sa aking kamay para protektahan ang sarili. Ang pagtakas ay hindi naman masyadong mahirap. Martial monarch level puppet. Ang galing. Napakamahal na kayamanan iyon. Huhuho. Ang taong ito, malakas na, mayaman pa. Hahayaan pa ba kaming mabuhay? Ang mga pamamaraan ni Junior Brother ay hindi mababa. Ang lakas pa ay nalampasan na kami. Hindi ko alam kung interesado kang sumama sa Two Forms Heaven para tingnan kung may swerte. Two Forms Heaven.
Yung maliit na mundo na sinakop ng Insect Emperor. Tama, hindi ko alam kung makakahanap tayo ng kakaibang kayamanan doon. Ang paghahanap lang ng Demon Insect Eggs ay sapat na para yumaman. Isang level 1 egg ay maaaring ipagpalit sa isang Martial Ancestor Coin. Level 2 ay 10 Martial Ancestor Coins. Level 3 ay 100 Martial Ancestor Coins. Kung maswerte at makahanap ng level 9 Demon Insect Egg, ang isang piraso ay nagkakahalaga ng milyon-milyong Martial Ancestor Coins. Beiming, dati sinabi mong tuturuan mo ako ng Insect Control Art. Ang paghahanap ng malaking kita sa Two Forms Heaven. Hindi kaya ang tinutukoy mo ay ang Demon Insect Eggs. Umiling-iling si Beiming, hindi naman ganap. Ang pagpapalit ng Insect Eggs para sa pera ay ang pinakamababang paraan. Kung magiging maayos ang takbo ng mga pangyayari, nais ni Beiming na kunin ni Master ang buong Two Forms Heaven. Interesante. Kung magagawa ko iyon, magkakaroon ako ng isang maliit na mundo na pag-aari ko. Mukhang itong Two Forms Heaven, kailangan ko talagang puntahan. Kailan tayo aalis? Sa pagkakaroon ni Junior Brother, tiyak na malaki ang maitutulong nito. Pagkatapos ng 5 araw, magbubukas ang Two Forms Heaven. Pagdating ng oras na iyon, papasok tayo sa loob para tingnan. Sa pagkakaroon ni Yeming, tiyak na malaki ang mapapala sa biyaheng ito. Baka makahanap pa tayo ng treasure rat. Senior sister, junior brother, nailigtas na si sister. Mabilis na lumapit si Yu Chen, paumanhin. Hindi ako makakasama sa pagpunta sa Two Forms Heaven sa pagkakataong ito. Naway maging maayos ang inyong paglalakbay. Hinawakan niya ang kamay ni Hozier, Terra na. Naaalala ko, dahil sa nakababatang kapatid ni Yu Chen na nawalan ng treasure rat sa Two Forms Heaven. Lumabag siya sa mga alituntunin ng sekta at nahatulan ng kamatayan. Siya rin, dahil doon, ay laging naglalakbay. Sa pagkakataong ito, hindi talaga siya pupunta. Talagang labas sa inaasahan. Hindi pupunta si Chen. Siguro may mahirap siyang sabihin. Senior brother, humanap tayo ng isang tavern. Pag-usapan natin ang mga detalye. Mabuti rin. Sa sandaling iyon, biglang sa kalangitan ay may mga tunog ng kulog. Si Lei Jingxi, pinangungunahan ng isang grupo ng mga disipulo ng Sword Lake, ay lumipad palapit. Lei Jingxi, mga disipulo ng Sword Lake, bakit sila nasa Yin-Yang sect? Ang Sword Lake ay kasalukuyang nagsasaliksik ng isang napakalakas na array formation. Nais nilang humingi ng gabay mula sa Yin-Yang sect sa aspeto ng talisman arrays. Kaya nagpadala sila ng elder na personal na pumunta para humingi ng gabay. Ang mga disipulong ito ay kasama lahat ng elder ng Sword Lake. Ganoon pala, ako, bilang disipulo ng Yin-Yang sect, kahit paano, kailangan kong asikasuhin ang mga bisita. Senior Brother Shihan, pakiusap, sabihin mo sa akin ang lokasyon ng mga disipulo ng Sword Lake. Lumipat ang eksena sa reception hall ng Yin-Yang sect. Vice Sect Master, nitong mga nakaraang araw, salamat sa tulong ng Yin-Yang sect. Ang lakas ng sword array ay tumaas ng malaki. Ngayon, tanging ang huling fire chain position na lamang ang may kaunting depekto. Umaasa pa rin akong hindi magdadalawang isip si Sect Master na gabayan kami. Bigyan kami ng gabay. Si Qin Xian, marami akong inaasikaso. Mahirap makahanap ng oras. Sakto. Ang fire chain position array formation ay ang iyong kalakasan. Ikaw na ang gumabay sa kanila. Suminghal si Gao Fengxian, Elder Gao. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa mga nakaraang pangyayari. Ngayon, inalis na ng Sword Lake ang arrest warrant para kay Zhong Shento. Umaasa pa rin akong hindi naiisipin pa ni Elder ang nakaraan, gabayan mo kami. Lintik, ayoko talagang asikasuhin ang mga walang hiyang taga Sword Lake na ito. Ngunit pumayag na ang Sect Master. Kung hindi ako susunod, hindi ko siya binibigyan ng respeto. Hay, nakakainis talaga. Sa sandaling iyon, biglang may sumugod papasok, sumisigaw. Hindi maganda, hindi maganda. Elder Lei, ang mga kapatid, nakipag-away sa mga disipulo ng Yin-Yang sect. Anong nangyari? Kanina, si Senior Brother Zhao Ding ay dumaan sa Bamboo Forest. Nakita niya ang isang Martial Master Realm disciple ng Yin-Yang sect na nagsasanay ng espada. Saglit na nanggati ang kamay kaya gusto niyang makipagpalitan ng kaalaman sa kabilang panig. Ang resulta, nabugbog siya. Tayong mga martial artists, ang manggati ang kamay at makipagpalitan ng kaalaman ay normal na bagay.
Ang manalo o matalo ay karaniwan din. Natalo kung natalo. Anong kailangang ikagulat? Ang problema ay, hindi man lang gumamit ng espada ang kabilang panig. Gumamit lamang ng isang sanga ng puno, natalo na si Zhao Ding gamit ang sword technique. Gumamit lang ng sanga ng puno. Hindi ko inaasahan. Ang Yin-Yang sect ay may ganito palang henyo sa sword technique. Pagkatapos, anong nangyari? Pagkatapos, nagalit ang ilang senior brothers. Gustong bawiin ang dangal para sa ating sword lake. Sabay-sabay silang humamon. Lahat sila ay natalo ng kabilang panig gamit ang sanga ng puno. Kahit na, binugbog sila hanggang sa hindi na manggahas na humawak ng espada. Ang mga disipulo ng Sword Lake ay mahusay sa sword techniques. Tapos binugbog hanggang sa hindi na manggahas humawak ng espada. Ang kalaban ay gumamit pa ng sanga ng puno. Nakakahiya. Ito ay tunay ngang isang kahihiyan para sa Sword Lake. Hindi ko lang alam kung sino ang disipulong iyon ng Yin-Yang sect. Sa aking pagkakaalala, sa sekta ay walang ganoong kalakas na disipulo. Mga walang hiyang nagpapahiya sa iba. Bakit ko ba dinala ang mga hanggal na ito rito? Pagkatapos, anong nangyari? Pagkatapos, nagsalita siya ng mayabang. Sinabing ang sword techniques ng Sword Lake ay pawang basura. Ang tatlong senior brothers na nasa Grand Martial Master Realm, sina Zhao Hu, ay nagalit. Sabay-sabay silang lumaban sa kanya. Nag-aalala akong lumaki pa ang gulo kaya pumunta ako para hanapin si Elder. Malakas niyang hinampas ang mesa. Grand Martial Master na lumalaban sa Martial Master. Ang kalaban ay gumagamit pa ng sanga ng puno bilang espada. Kung mangyayari ito, manalo man o matalo, saan pa ilalagay ang dangal ng Sword Lake sa hinaharap? Nasaan sila? Pupunta ako ngayon din. Nasa bamboo forest pa. Natatakot akong, sa sandaling ito, nagsimula ng mag-away. Alam mo ba ang pangalan ng disipulong iyon ng ating sekta? Mukhang, ang pangalan ay Yeming. Yeming. Narinig ito ni Lei Jingxi at nagulat. Patay. Sino pa ang hindi dapat kalabanin? Bakit yung batang iyon pa? Ngayong nakapag-breakthrough na siya sa Martial Master. Gamit ang kanyang husay sa sword technique, kahit isang Grand Martial Master ay hindi tiyak na kalaban niya. Mas mataas ng isang realm ang kalaban. Tapos natalo pa. Kung kakalat ito, mawawala lahat ang dangal ng Sword Lake. Agad siyang umalis doon. Nagkatinginan lang sina Vice Sect Master at Gao Fengxian. Pagkatapos ay tumawa ng malakas. Sabi ko na nga ba? Sino ang ganoon kalakas? Yun pala, yung batang iyon. Nakapag-breakthrough na siya sa Martial Master. Si Yeming at ang Sword Lake ay maraming alitan. Tiyak na siya ang gumawa ng gulo. Hinikayat ang kalaban na mahulog sa bitag. Ginamit ang pagkakataong ito para hiyain ang Sword Lake. Sumunod ka kay Lei Jingxi. Tingnan mo. Sa sandaling ito, nakarating na si Lei Jingxi sa bamboo forest. Nagulat siya at napanganga. Ang ganitong kahihiyan, paano pa ako magpapraktis ng espada sa hinaharap? Hindi kaya, ang sword techniques ng aking Sword Lake, talagang hindi kayang tumagal sa isang atake. Ang sword technique na ito, hindi na lang ako magpapraktis. Lumingon si Yeming sa likuran. Elder Lei, dumating ka na. Hindi pa ako talo. Ang laban ay hindi pa tapos. Bata, huwag kang masyadong magyabang. Tama na, Liang Bufei. Ikaw, bilang isang Grand Martial Master. Kahit manalo ka pa laban sa isang Martial Master. Ano naman, hindi ka pa ba aatras? Elder Lei, hindi po kayo tama. Malinaw na kaya ko pang lumaban. Bakit niyo sinasabi iyan? Ang aking pagkahilig ay sa martial arts. Kung hindi ako makikipagpalitan ng kaalaman, manalo man o matalo, paano ako makukontento? Sa sandaling iyon, lumipad din papalapit si Gao Fengxian, Yeming. Bakit mo gustong makipaglaban ng espada sa mga disipulo ng Sword Lake? Hindi mo ba alam na sila ay mga bisita? Sa isip kay Yeming, bata, magaling. Maganda ang ginawa. Pabulong na sagot kay Master. Nagpapraktis lang ako ng espada rito. Sinong mag-aakala? Itong mga disipulo ng Sword Lake na ito. Gustong makipagpalitan ng kaalaman. Sinasabi pang ang kanilang sword technique ay numero 1 sa mundo. Hindi ko na natiis. Dahil alam ko na dati sa Latent Dragon Rankings, ang sword technique ng Sword Lake ay halatang basura. Dahil nagsabi ako ng totoo. Hindi sila natuwa kaya nag-away kami. Ang resulta ay ganito. Tingnan ninyo, malinaw na napakabasura. Sa isip ni Gao Fengxian, ang batang ito.
Magaling. Ang pagiging lasing sa sword technique ng mga disipulo ng Sword Lake ay alam naman ng lahat. Sinasadya mong hominin sila. Nagpapraktis ng espada sa daan na tiyak nilang dadaanan. Paanong hindi sila manganggati ang kamay? Malinaw na namimingwit ka. At ang resulta, nahuli nga talaga sa bitag. Gumagawa ka ng kalokohan. Ang ginagawa mo ay makakasira sa magandang relasyon sa pagitan ng Yin Yang Sect at ng Sword Lake. Alam mo ba, sa isip, ang batang ito, ang sama mo talaga. Gusto ko yan. Sufu. Alam ko ang aking pagkakamali. Talunin ko lang ang huling kalaban na ito. Titigil na ako. Tinitiyak kong hindi maaapektuhan ang pagkakaibigan sa pagitan ng Yin Yang Sect at ng Sword Lake. Ngayon, kailangan kong ipaalam sa iyo ang galing ng sword technique ng Sword Lake. Mabilis na iniharang ni Lei Jingxi ang kanyang kamay. Liang Bufei, mas mataas ang realm mo kaysa sa kanya. Ang paglaban sa iyo ay hindi patas. Ang Sword Lake, kung gustong talunin ka, kailangang patas at marangal. Natatakot, siguro hindi nangangahas. Ano, sa huli, ang mga Grand Martial Masters ng iyong Sword Lake. Marami na akong natalo. Hindi naman kulang ng isa pa. Bata, sa tingin mo ba talaga ay wala ng tao ang Sword Lake? Si Liang Bufei ay hindi gaanong magaling sa Sword Lake. Hindi siya kumakatawan sa Sword Lake. Kung may lakas ka ng loob, haminin mo ang numero 1 henyo ng aking Sword Lake. Numero 1 henyo. Ang tinutukoy ni Elder Lei, hindi kaya si Zuo Daowang. Sa isip ni Shihan, tingnan mo ang itsura niya. Mukhang galit na talaga si Elder Lei. Ang taong iyon, talagang hindi madaling kalabanin. Kung siya talaga ang kikilos, si Yeming, talagang walang kwenta. Sa aking Sword Lake, may isang disipulo na nagngangalang Zuo Daowang. Isa rin siyang Martial Master Realm. Yeming, kung may lakas ka ng loob, sa Sword Competition Assembly pagkatapos ng kalahating taon, makipaglaban ka sa kanya para malaman kung sino ang mas magaling. At saka, paalala lang, na-master na niya ang Nether Heaven Black Emperor Sword. Nether Heaven Black Emperor Sword. Isa sa 5 Emperor Swords ng 5 Element Sword Canon. May tao talagang nakapag-master noon. Ang Nether Heaven Black Emperor Sword, kasama ng Profound Heaven White Emperor Sword, ay isa rin sa 5 Emperor Swords. Para mahanap ang taong nakapag-master ng Profound Heaven White Emperor Sword, ang Zuan Tian Holy Land. Maraming taon nang walang pakundangang gumastos. Halos maubos na ang yaman ng pamilya. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring resulta. Ang ganito kahirap na sword technique, may tao talagang nakapag-master. Yeming, nangangahas ka ba? Anong hindi ko pangangahasan? Sa Sword Competition Assembly pagkatapos ng kalahating taon. Si Yeming, tiyak na tatalunin ko ang Nether Heaven Black Emperor Sword. HMPH, sana sa oras na iyon. Hindi ka mataranta. Iyang si Zuo Daowang ng Sword Lake, narinig ko na siya. Pambihira ang potensyal. Ang mahalaga, ang lakas ng Nether Heaven Black Emperor Sword ay walang hanggan. Kahit mayroon ka pang Yin Yang Slash, hindi ka pa rin niya kalaban. O kaya, tutulungan kitang makiusap. Mas mabuti pang huwag na. Salamat sa magandang hangarin ni Master. Ngunit hindi kailangang mag-alala. May sarili akong paraan para harapin ito. 5 Emperor Swords lang naman. Hindi naman sa wala ako. Mayroon pa akong kaunting bagay na kailangang asikasuhin. Master, mauna na kayo. Ngayon, kailangan ko nang mag-cultivate ng Profound Heaven White Emperor Sword na iyon. Lumipat ang eksena sa Duo Bao Pavilion Branch sa Yinyang City. Ginoo, hindi po ako nagkamali ng dinig. Hindi ba? Sigurado po kayong gusto ninyo ng isang treasure sword na gawa sa Profound Heaven Divine Iron. Tama, may problema ba? Sa isip ni Yeming, para ma-cultivate ang Profound Heaven White Emperor Sword, kailangang mayroong Profound Heaven Treasure Sword. Ang Dragon Scale Armor Sword ay hindi magagamit. Treasure Sword. Pansamantalang wala kaming stock sa tindahan. Sa imbakan, mayroon lamang isang piraso. At iyon pa ay inihahanda para ilipat sa Duo Bao Pavilion sa Imperial Capital. Kung sigurado po talaga si Ginoo na gusto ninyo, hindi naman sa hindi mapagbibigyan. Ngunit, yung espadang iyon, maaaring hindi angkop. Bakit hindi angkop? Interesante. Unang beses kong marinig na nagkulang ng stock ang Duo Bao Pavilion. Iyong Profound Heaven Treasure Sword na iyon, hindi ito ordinaryong espada.
Ito ay ginawa gamit ang Profound Heaven Divine Iron Mother Essence. Ang espada ay tumitimbang ng 18.000 Jin. Mahirap gamitin. At saka, ang presyo ay 320 milyong Martial Monarch Coins. Walang tawad. Mahigit 300 milyong Martial Monarch Coins. Masyadong mahal. Sa huli, ito ay gawa sa Profound Heaven Divine Iron. Hindi na pag-uusapan ang antas ng tigas. Ang pag-assimilate lamang nito ng Yuan Qi, hindi kayang pantayan ng ordinaryong materyales. 300 milyon, maituturing ng makatarungan. Ilabas mo muna ang espada rito. Makalipas ang ilang sandali, may lumabas na tao. Mabibigat ang mga yabag. Nagkabitak-bitak ang sahig. 2 Grand Martial Masters ang nanginginig habang buhat ang kahon ng espada. Naidala na po ang Profound Heaven Treasure Sword. Ginoo, narito na po ang Profound Heaven Treasure Sword. Pakiusap, subukan po ninyo. Sinubukan agad ni Yeming, ang bigat. Magandang espada. Tunay ngang magandang espada. Sa isip ng manager, 2 Grand Martial Masters ang nagbuhat. Pagod na pagod hanggang sa hindi makahinga. Ngunit siya, isang hamak na Martial Master lamang, nagawa niyang direktang buhatin. Ano ba talagang henyo ng malaking puwersa ito? Ang lugar na ito ay hindi malayo sa Yin-Yang sect. Hindi kaya, galing siya roon. Ang lakas ko ngayon ay humigit kumulang 60.000 Jin. Ang paghawak pa lang nito, nakakapagod na. Sa tunay na laban, kung gagamitin ko ito, hindi ba't magiging isa lang akong punching bag na tumatanggap ng mga suntok? Mukhang kailangan kong bumili ng kaunting Dragon Elephant Blood para palakasin ang sarili. Sa loob nito ay may 320 milyong Martial Monarch Coins. Ang espadang ito, bibilhin ko. 5 araw ang lumipas. Sa pasukan ng Two Forms Heaven. Senior Brother, ang mga taong ito, lahat ba sila ay pumunta sa Two Forms Heaven para mangolekta ng insect eggs? Siyempre hindi, bagamat ang Two Forms Heaven ay sinakop ng demon insects. Ang mga yaman dito ay napakarami. Hindi lamang ang insect eggs ang mahalaga. Sila, karamihan ay umaasang susubukan ng kanilang swerte. Tingnan kung may makukuha. Sa katotohanan, karamihan ng mga tao ay iiwasang makipag-ugnayan sa mga demon insects. Sa huli, ang paghahanap ng insect eggs ay napakadelikado. Nitong mga araw na ito, ang progreso ng cultivation ng Dragon Elephant Art ay hindi malaki. Ang oras na magagamit ng Divine Deduction Art ay mahigit 700 taon na lamang ang natitira. Ayokong gamitin. At saka, pagkatapos bilhin ang Dragon Scale Armor, halos naubos na ang aking naipon. Ang paglalakbay na ito sa Two Forms Heaven ay napakahalaga para sa akin. Senior Sister, si Yeming, dumating nga talaga. Makikipagkita ba tayo sa kanya? Sa tulong niya, tiyak na mahahanap natin ang Treasure Rat. Paulit-ulit akong tumanggap ng kabaitan mula sa kanya. Ngunit kailanman ay hindi ko pa siya natulungan. Paano ko pa siya maabala ng walang hiya? Maghanap na lang tayo ng mag-isa. Ha, magaling ka, Yu Chen. Yun pala, nagtatago ka rito. Sabi ko na nga ba, magbubukas ang Two Forms Heaven. Tiyak na darating ka para hanapin ang Treasure Rat. Kalahating araw na akong naghahanap. Hindi pa rin kita makita. Hindi ko inaasahan. Nagtatago ka pala sa sulok na ito. Chen, huwag ka nang magmatigas pa. Si Chen Yuan. Ako, ay isang taong may talento. Saan banda ako hindi karapat-dapat sa iyo? Yu Chen Yuan. Anong nangyayari sa dalawang ito? Hindi mo alam. Ang nakababatang kapatid ni Yu Chen, si Yu Sheng, ay gumawa ng malaking gulo. Nawalan siya ng Treasure Rat sa Two Forms Heaven. Nagalit ang mga nakatataas at ikinulong siya. Kung hindi mahahanap ang Treasure Rat sa loob ng itinakdang oras, papatayin siya. Nagbibiro ka ba? Ang Two Forms Heaven ay napakalaki. Saan hahanapin ang Treasure Rat? Tama, kaya si Yu Sheng ay patay na. At si Chen Yuan, maraming taon nang nanliligaw kay Yu Chen nang walang resulta. Kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para pilitin siya. Basta't pumayag si Yu Chen na magpakasal sa kanya. Hahanapin niya ang kanyang ama para makiusap. Patawarin sa kasalanan. Chen. Ang pagpunta sa Two Forms Heaven para hanapin ang Treasure Rat ay talagang mapanganib. Mas mabuting pumayag ka na sa akin. Kailangan mong malaman, kung hindi dahil pinigilan ng aking ama ang bagay na ito. Si Yu Sheng ay matagal nang patay. Ang mga bagay ng aming pamilya,
Hindi mo kailangang pakialaman. Umalis ka agad. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Sa panig ng iyong mga magulang. Nakausap ko na sila. Pumayag na rin sila sa ating kasal. Sumama ka na sa akin. Gamitin mo pa ang marumi mong kamay para hawakan ako. Mag-ingat ka. Baka liparin ko ang ulo mo. Umalis ka agad. Hawak ang pisngi. Sumisigaw sa sakit. Yu Chen. Hintayin mo ako. Kung hindi ka magpapakasal sa akin, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay ng iyong kapatid. Tahimik na tinitingnan sila ni Yeming. Sa sandaling iyon, biglang yumanig ang lupa. Isang array formation ang lumitaw. Ang transmission array papunta sa Two Forms Heaven ay nagbukas na. Kung gusto ninyong pumasok, bilisan nyo na. Agad na kumilos ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng Two Forms Heaven, ito na ang Two Forms Heaven. Ganito pala ito. Ito ang unang beses kong makapasok sa isang maliit na mundo. Tingnan ninyo. Ang kulay ng langit, dalawang kulay. Itim at puti. Napakalaki ng pagkakaiba sa labas. Napakakaraming pugad ng insekto. Magtipon kayo rito. Lahat ng Martial Masters. Tumayo sa kaliwa. Mga Grand Martial Masters. Tumayo sa kanan. Ang Two Forms Heaven ay napakadelikado. Kailangan ninyong sundin ang aking mga utos. Sino siya? Bakit ganyan ang kanyang ugali? Parang siya ang leader. Dati pa, laging ganyan. Ang may pinakamataas na cultivation ang siyang namumuno sa lahat. Lahat naman tayo ay mga disipulo ng Yin Yang sect. Ang pakikinig sa kanya ay walang problema. Ako si Shihao Senador, inner sect disciple ng Yin Yang sect. Ang aking master ay si Elder Zhao Fumo. Ang mga misyon at layunin ninyo sa paglalakbay na ito ay hindi magkakapareho. Ang pagkilos ng magkakasama ay hindi may iwasang maging hindi kumbinyente. Umaasa akong magbibigayan tayo. Sabihin ninyo ang inyong mga misyon at plano. Gagawa ako ng isang listahan. Kung pareho ang misyon, kung gayon, gagawin natin ng magkakasama. Kung magkaiba ang misyon, gagawin natin pagkatapos. Bawat isang misyon, gagawin ng magkakasama. Gaano karaming oras ang masasayang? Wala akong libreng oras para sumama sa kanila. Tumututol akong sumali sa inyo. Junior Sister Yu. Dito. Walang exempted. Pati ikaw. Pagbigyan mo ako. Kumilos tayong magkakasama. Ikaw. Tunay ngang ikaw ay isang martial ancestor. Hindi mali. Ngunit, kahit isang martial ancestor ka pa, hindi mo masasabing kaya mong kontrolin ang kahit sino. Kailangan kong hanapin ang treasure rat. Hindi ako maaaring magsayang ng oras dito. Dahan-daang lumapit si Shihao Senador, mukhang, ayaw akong pagbigyan ni Junior Sister Yu. Sige, gusto mong kumilos ng mag-isa? Pwede, basta't matatalo mo ako, kung anong gusto mong gawin. Walang mangingialam. Hindi pwede, Senior Sister, mas mataas siya sa iyo ng isang realm. Tiyak na hindi mo siya matatalo. Ang treasure rat ay sadyang hindi madaling hanapin. Kung magsasayang pa ako ng maraming oras, tiyak na uuwi akong walang dala. Wala akong pagpipilian. Haha, kung gayon, magsimula na tayo. Isang hamak na Grand Martial Master lang. Sa loob ng 10 galaw, madali kitang matatalo. Sa sandaling ito, ginamit ni Yeming ang instant step at lumapit. Hahaha, ikaw na naman na makapalang mukha. Pilitin ng isang Grand Martial Master na harmony ng isang Martial Ancestor. Bakit hindi na lang Martial Master ang lumaban sa iyo? Sino ka? Yeming. Nangunguna sa Latent Dragon Rankings. Haha, hindi ito lugar para magingay ang mga Martial Masters. Gusto mong tumayo para sa kanya. Gamit ang iyo, bata ka pa. Yumapak si Yeming. Inactivate ang Divine Gang. Si Common Formation. Nakulong siya. Formation na naman. Hinawakan ni Yeming ang dalawang kamay ni Yu Chen at hinayla palayo. Pagkatapos ay agad na lumipad palayo sa grupo. Sasama rin ako sa inyo. Yeming, huwag mo akong hahayaang makita ka ulit. Kung hindi, papatayin kita. Makalipas ang ilang sandali, ang grupo ni Yeming ay lumapag sa isang lugar sa Two Forms Heaven. Yeming, salamat. Ikaw na naman ang nagligtas sa akin. Ngunit, hindi ka dapat kumilos. Lahat tayo ay nasa iisang sekta. Sa hinaharap, tiyak naguguluhin ka ng kabilang panig. Kung gayon, tingnan natin ang kanyang mga pamamaraan. Martial Ancestor, hindi naman sa hindi pa ako nakakapatay. Junior Sister Yu,
Gusto mong hanapin ang treasure rat. Saan ka magsisimula? Kung wala kang partikular na plano, mas mabuting sumama ka na lang sa amin ni Shihan. Subukan ng swerte. Talagang walang detalyadong plano. Ayoko na sanang abalahin pa si Yeming. Ang resulta, nagkita pa rin ulit. Kami ni Hozier, sasama na lang kami sa inyo. Kung anong mangyari, saka na natin haharapin. Kung gayon, sige, susunod. Sasabihin ko ang aking plano. Sakto. Alam ko ang isang paraan para kontrolin ang mga maliliit na insekto. Maaari nating gamitin ito. Ang plano ay napakasimple. Hanapin muna natin ang lugar kung saan nagtitipon ng isang uri ng demon insect. Pagkatapos, kokontrolan ko sila gamit ang insect control art. Basta't magtagumpay, mararamdaman ko na ang impormasyon mula sa mga insektong iyon. Katumbas na rin iyon ng pagkakaroon ng napakaraming mata. Kahit ano pa ang hanapin natin, makakatipid tayo ng oras at lakas. Gawin natin ang ayon sa iyong plano. Kung maaari, pakiusap. Kung maginhawa, tulungan mo akong hanapin ang treasure rat. Chen, salamat muna rito. Kung makakahanap tayo ng kayamanan, bigyan mo rin ako ng isang bahagi ha. Lumipas ang oras. Pumasok ng mas malalim ang apat. Para mahanap ang treasure rat. Marami na akong narinig na balita tungkol sa Two Forms Heaven. Ang lugar na pupuntahan natin ay tinatawag na Golden Armor Mound. Dito, may isang uri ng golden insect na nagtitipon. Ang pangalan ay Mountain Moving Insect. Ito ay isang uri ng demon insect. Ang lakas ng mountain moving insect ay napakalaki. Sabi-sabi, kapag lumaki na sila, magkakaroon sila ng lakas na 5.000 gin. Ngunit ganoon lang, hindi pa yun itinuturing na magaling. Kung susunod sila sa kawan, magsasama-sama, magkakaroon sila ng lakas na kayang ilipat ang bundok. Tunay ngang karapat-dapat sa pangalan. Beiming, sigurado ka bang ang insect control art na itinuro mo sa akin ay epektibo? Yung mountain moving insect na iyon, mukhang hindi madaling kalabanin. Kahit ako, kung haharapin ko sila ng kawan-kawan, mahihirapan din akong pigilan sila. At saka, hindi ko pa naririnig na may sino mang nakakontrol sa kanila. Hindi iyon insect control art. Ito ay puppet insect talisman daw. Si Patriarch Tong Tian noon ay mahilig mangolekta ng iba't ibang kakaibang techniques. Ang puppet insect talisman daw ay nilikha niya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng talisman arrays, puppets, at insect control sa iisang kakaibang Famen, Dharmagate, method. Maaaring lumikha ng array formation sa utak ng demon insect. Kontrolin ang katawan nito, gawin itong puppet, at sa gayon ay kontrolin ng demon insect. Ang ganitong kakaibang pamamaraan, tanging mga masters na bihasa sa array formation lamang ang makakagamit. Si Master, sakto, taglay niya ang lahat ng kondisyon. Kaya ito inilabas ni Beiming para gamitin. Hanggang dito na lang, maaari lamang subukan. Sana may silbi. Yeming, tingnan mo. Yung mountain moving insect na iyon, lumaki na. Siguradong magagamit na. Mountain moving insect. Tama ba? Halika rito. Sumama ka sa akin. Tiyak na hindi ka malulugi. Nakita siya nito. Tumitig ng masama kay Yeming. Pagkatapos ay agad na sumugod. Tinutok ang pares ng sungay nito para sumaksak. Ngunit madali siyang nahawakan ni Yeming sa palad. Ang sabi-sabi, totoo nga. Ang maliit na demon insect na ito, talagang may lakas na 5.000 gin.